Mga ka-forever, dahil mahal na mahal namin kayo, nag-level up na ang ating What's the Weather with You Hugot Panahon. Ito na ang chance ninyo na ma-feature dito sa DOS-TV at kabugin ang mga lindol, bagyo, kulog at kidlat. May nais ba kayong iparating sa DOS-TV? May gusto ba kayong i-express na hindi nyo masabi? Gusto nyo bang sumayaw sa saya? Kumanta ng kumanta or mag-poetry reading emote level. Pwede niyong gawin yan. Gamitin lang ang DOS-TV sa inyong performance piece at ipadala sa amin through FB at Facebook Live sa www.facebook.com/DOSTVPH, Twitter at DOSTVPH, Instagram at DOSTVPH or kahit sa Snapchat. At gamitin ang hashtag Hugot Panahon or hashtag What's the Weather with You at hashtag DOSTV. Basta online medium, pasok na pasok yan. Tag lang ng tag, kaya mga ka-forever, mag-level up na rin ang inyong mga hugot lines. Ito na ang chance ninyo para kabugin ang lahat at a happy and refreshing morning sa inyong lahat mga ka-forever. Today is July 11. It's the start of a new week, new day, new start dahil laging may pag-asa. Kamusta ang naging weekend ninyo mga ka-forever? Sana okay pa rin kahit medyo maulan itong mga nakaraang araw. Pero don't worry dahil andito lang kami. Anumang lagay ng panahon ang dumating, may bagyo man, kulog o kidlat, we will always be here. Ako po si Jal Miranda, ang inyong bagong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOS-TV, the Filipino Weather Channel, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOS-TV, the Filipino Weather Channel. Reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS-TV ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. And for today's episode, we will feature NSTW, our National Science and Technology Week. And we have a special and distinguished guest to talk about it. Abangan yan mamaya. Plus, makakausap din natin ang isang hot like the weather na meteorologist na kahit malamig sa labas ay hot pa rin. Sino kaya ito? Makikilala niyo siya mamaya kaya abangan. And of course, andyan din yung pa-trending natin na segment, ang Hugot Panahon sa What's the Weather with You. Ano naman kaya ang quotable hugots mamaya? Kaya tutok lang dito sa DOS-TV. So ano kaya naghihintay sa atin ngayong araw na ito? Heto na ang ating Pag-asa Weather Correspondent. Kumusta po ang magiging lagay ng panahon? Magandang umaga din po Miss Jel at sa lahat ng viewers ng DOS TV. Narito naman po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes.
Bagamat wala po tayong LPA na minomonitor ngayon inside the Philippine Area of Responsibility, ay patuloy pa rin pong nakaka-apekto ang southwest monsoon o yung hanging habagat sa kanlurang bahagi po ng Luzon. Kaya't asahan pa rin natin ang mga pagulan dulot ng habagat dito po sa rehiyon ng Ilocos at sa mga lalawigan ng Zambales at Bataan. Sa nalalabing bahagi naman po o natitirang bahagi ng Central Luzon ay pamisang-misang ulan naman po ang iiral. Kung titingnan na po natin sa ating latest Himawari image ay yung halos overcast na po ang Luzon ng mga kaulapan. Kaya sa ating pong forecast ay magiging maulap po dito na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Samantalang sa Kabisayaan naman, kung makikita po natin at sa Mindanao, ay halos general fair weather naman po tayo sa araw na ito, maliban na lamang sa mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Punta naman po tayo sa temperature forecast. Sa Metro Manila, tinatayang aabot mula sa 24 hanggang sa 32 degrees Celsius ang ating temperatura. Dito naman po sa Subic ay mula sa 24 hanggang sa 28 degrees Celsius. Medyo bahagya po itong bumaba dahil nga po maulan po at maulap po sa lugar na ito. Sa Puerto Princesa naman ay mula sa 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Punta naman po tayo sa Mactan. Aabot po mula 26 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura doon, habang sa Tacloban naman po ay mula sa 26 hanggang sa 32 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Davao ay mula sa 24 hanggang sa 33 degrees Celsius, habang sa Zamboanga ay mula sa 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Doon po sa northern at western seaboards ng Northern Luzon, yun po yung hilaga at kanlurang bahagi po ng mga baybaying dagat ng Hilagang Luzon, ay nakataas pa rin po ang ating gale warning. Kaya yung ating mga kababayang mangingisda doon ay hindi po muna inaalaw o pinapayagan ng Philippine Coast Guard na pumalaot sa araw na ito dahil magiging napakaalon po ng karagatan doon. Bagamat sa ibang bahagi naman po ng ating mga karagatan ay malaya naman pong pumalaot ang mga sasakyang pandagat sa araw na ito. Yan ho muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori Dean de la Cruz. And for an exclusive content na dito nyo lang sa DOS TV makikita, here's our hydrologist for the dam water level report. Thank you, Miss Jel. Good morning sa iyo at good morning sa mga viewers ng DOS TV. Andito po tayo ngayon sa Pag-asa Flood Forecasting Warning Section at umpisahan po muna natin sa dam monitoring. Andito po, ito pong nandito sa monitor, ito po yung Angat Dam update. Good news dahil for the last 3 days, umaangat yung elevation ng Angat. Dahil po sa pagpasok nung bagyo ni Butchoy at nung habagat. Kung makikita po natin, nasa 179.83 meters ang Angat Dam ngayon. At tignan po natin yung Magat Dam update. Ito pong Magat, mapapansin natin bumababa yung elevation. Dahil sa pagkakaalam namin, ngayon yung planting season diyan sa Region 2, sa may part ng Isabela. At ito naman po yung Pantabangan Dam, na ganun din po, na umangat din po yung kanyang elevation. At ang San Roque Dam po, ganun din, for the last 3 days. Makikita po natin sa ating monitor na umaangat yung elevation niya. Ngayon naman po, meron po tayong General Flood Advisory na in-issue sa Region 1 dahil po meron po tayong inaasahang pag-ulan dyan. Region 2, NCR, Region 3, Region 4A, and Region 4B. Kung makikita natin, meron pang Region 5 na Bicol area, pero pinailan na po namin ngayon yan dahil hindi na namin na-expect na may pag-ulan dyan sa area na yan. At ang Western Visayas, naka-final na rin po. At may hahabol ko pa rin po yung itong CAR,
na meron pa rin pong flood advisory. Kung makikita po natin sa monitor, yung nakikita po nating kulay blue, yan po yung mga may mga flood advisory. Yan po yung mga non-telemetered area. At yun muna po ang latest dito sa flood forecasting and warning section. Ako po si Mr. Edgar de la Cruz, reporting for DOS-TV. Maraming salamat po. At dahil special kayo sa amin, narito ang isa pang exclusive content na handog namin sa inyo. Sa mga ka-forever natin dyan, mga mangingisda at magsasaka, andito na po ang Farm Weather Report. Thank you, Miss Jel, and good morning sa mga viewers natin dito sa DOS-TV. Matapos sa matinding pag-ulan, narito ang ating ilang advisories para sa ating mga magsasaka. Isagawa po natin ang ating mga pangunahing gawain, pangsakahan na nahinto dulot sa malakas na pag-ulan nga dulot ng bagyong Butchoy. Isaayos din po natin ang mga nasirang pilapil at nagawa ng baha na dulot ng malakas na pag-ulan. Isaayos din po natin ang mga nasirang kamalig at iba pa na nasira ng malakas na hangin. Para sa ating mga magsasaka, may magandang balita po tayo dahil sa mga susunod na araw, magkakaroon po tayo ng mas magandang panahon, which is makatulong upang maipagpatuloy po natin na mas maayos ang ating mga gawaing araw-araw pambukid. Para po sa ating mga mangingisda, ang mga baybayin po sa Luzon ay magiging maalon po. Kaya po, paalala po sa ating mga mangingisda, lalo na po yung mga gumagamit ng maliliit na bangka na magdala po palagi po magdala ng mga gamit pang kagipitan tuwing papalaot. Ang atin pong datos sa soil moisture condition sa ating mga rain-fed areas ay meron po tayong wet o basa po sa mga probinsya ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Puyo, Romblon, Aklan, Cebu, Negros Occidental, Regions 9, 10, and 13. Meron naman po tayong katamtamang pagkabasa ng lupa o moist sa Quezon, Rizal, Mindoro, Bicol Region, Coron Island, Negros Oriental at Maguindanao. Tuyo naman po tayo sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang ating leaf wetness o pagkabasa ng dahon sa mga lugar na may maulap na kalangitan ay aabot sa mahigit 12 oras. Sa mga katamtaman naman po ang kaulapan, ang ating leaf wetness ay abot lamang po sa 4 hanggang 8 oras. Ang ating halumigmig po o relative humidity sa mga lugar na mayroong maulap na kalangitan ay nasa 60 hanggang 94%. Sa mga partly cloudy naman po, meron lamang po tayong 65 hanggang 95%. Ang temperatura po natin sa mga lugar na mababa, bulubundukin lugar ay nasa 15 hanggang 20 degrees Celsius. Sa mga lugar na kapatagan, ang ating temperatura ay abot sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At para po sa dagdag impormasyon, maaari po tayong tumawag sa numero 920-4076. At ito po si Ana Cloren, nag-uulat para sa DOS-TV. Katulong natin ang DOST para sa pag-unlad ng ating bansa. Marami silang proyekto para sa mamamayang Pilipino. Alamin dito sa DOS-TV Flash Report. Danic Wood Enterprise, one of the country's largest wood treatment companies, recently received help from the Department of Science and Technology's Forest Products Research and Development Institute in rehabilitating its plant in Matalam, North Cotabato. The company asked FPRDI's help because of problems they encountered while treating the raw material for their wooden pallets. The chemicals were not penetrating the wood completely, and some parts of the vacuum treatment facility had broken down. Danic Wood Enterprise has been making wooden pallets for almost 20 years now, and has always made sure that its products are either heat or vacuum treated. This is in compliance with the International Standards for Phytosanitary Measures No. 15 or ISPM 15.
ISPM 15 requires concerned companies to sterilize wood materials used to transport products between countries so as to prevent the international spread of disease and insects that can adversely affect plants and ecosystems. Failure to conform to the directive means that the packaging material will not receive the crucial seal from the International Plant Protection Convention. Denick Wood Enterprise uses as much as 65,000 board feet of wood a month from industrial plantation species and supplies wooden pallets to some of the country's biggest fruit exporters. Marahil ay narinig nyo ang tinutukoy na The Big One. Ang The Big One ay ang Valley Fault System or VFS na mayroong kakayahang makapagdulot ng magnitude 7.2 na lindol. Ayon sa DOST PHIVOLCS, ang VFS ay kinabibilangan ng West at East Valley Fault. Ang East Valley Fault ay may haba na 10 kilometro mula sa lalawigan ng Rizal, habang 100 kilometro naman ang sa West Valley Fault na tumatakbo mula Bulacan hanggang sa iilang bahagi ng Cavite at Laguna. Sa lakas ng magnitude 7.2, tinatayang malaking porsyento ng mga kabahayan, gusali at infrastruktura ang maaaring masira ng nasabing lindol. Kaya naman para sa pamunuan ng DOST, mahalaga na handa ang lahat sa pagdating nito. Kaya naman isinapubliko na ng DOST PHIVOLCS sa pamamagitan ng internet ang kopya ng VFS Atlas o ang mga handbook ng mga mapa ng mga lugar na dinaraanan ng VFS. Ang VFS Atlas ay maaaring ma-download sa website ng DOST PHIVOLCS na www.phivolcs.dost.gov.ph. The VFS Atlas can serve as guide to making the community safe and secure from the possible negative effects of an earthquake. Efficient and economical technology, yan ang mga projects ng DOST. At dahil uso na rin ang mga sakuna, may isa na namang technology na handog ang DOST at yon ay ang DIY Bamboo House. Ano ito? Panoorin sa susunod na video. On November 8, 2013, Super Typhoon Yolanda, the strongest storm to ever hit land in history, battered central Philippines, especially the provinces of Leyte, Samar, Cebu, and Iloilo. Human death toll was at 6,300 according to the USAID, with another 4.1 million displaced and 1.1 million houses destroyed. Where to house disaster victims like those of Yolanda poses one big logistical challenge. Usually, they end up in crowded schools, gymnasiums, churches, public buildings, or anywhere that will make them feel safe, but still endure inhospitable conditions such as being exposed to communicable diseases and missing the privacy provided by a normal family shelter. The Philippine Development Plan of 2011 to 2016 estimates the country's housing needs to reach 5.8 million units by 2016. Current housing backlog is approximately 980,000 units. This need becomes more challenging with the soaring cost of building shelters and the logging moratorium on the country's natural and residual forests. Recognizing the plight of calamity victims, research engineers of the Department of Science and Technology's Forest Products Research and Development Institute, or DOST-FPRDI, developed a shelter called the Do-It-Yourself Bamboo Shelter, suited to Philippine condition. The Do-It-Yourself, or DIY Bamboo Shelter,
is a low-cost, semi-permanent shelter intended to make housing more accessible to the public, particularly the poor. Bamboo is a promising substitute for timber due to its renewability and widespread availability. Cheaper than wood, it has strength properties comparable to mild steel, making it fit for structural applications. Let's take a look at the key features of this bamboo house. The DIY bamboo shelter is made from erect bamboo poles. For this prototype house, the bamboo species used was bolo, but other bamboo species such as kawayan tinik and botong may be used, provided they are straight and approximately 4 inches in diameter. The bamboo poles used were also treated with environment-friendly preservatives. The DIY bamboo shelter can be erected using modular construction method, which makes it easy to assemble as a house. It uses simple bolt and nut jointing system. This shelter measures 24 square meters and consists of a living room, kitchen, bedroom, toilet and bath, and sink. It is also ready for tapping to electric and water utilities. The walls and roofing are also made from bamboo poles, while the truss, posts, and window and door jambs are made of coconut lumber, which are available in most parts of the country. The upper portion of the shelter can be anchored to the ground to support the unit against strong winds. Assembling the DIY bamboo shelter is as easy as 1, 2, 3. Why use the DIY bamboo shelter? It can be acquired instantly. Houses using conventional and emerging technologies usually take 3 to 4 months from planning to construction. Buying a DIY bamboo house, therefore, is like buying time. It is also transportable and can be dismantled, stored, and used repeatedly. When packed, the bamboo shelter can fit in a 6-wheeler truck. Envisioned as a ready-to-assemble house, it is intended to be erected within 3 to 4 days, following the instruction manual. It can be assembled by as few as 4 medium-built workers using simple carpenter's tools. No need for heavy equipment. The DIY bamboo shelter is environment-friendly and rust-proof. Bamboo is also a natural heat insulator. Hence, it is cool and comfortable inside the unit. How much does it cost? The cost of a 24 square meter structure ranges from 75,000 to 150,000 pesos, or 3,125 to 6,250 pesos per square meter. This is within the price of houses built by groups such as Gawad Kalinga and Habitat for Humanity, and lower than government low-cost houses that are pegged at 6,000 to 7,500 pesos per square meter.
The bamboo shelter also comes in several variants with corresponding costs. It can be used as an emergency shelter, workers' quarters, depot for food and emergency supplies during relief operations, emergency classroom, mobile clinic for medical missions, field office for construction projects, or as a mobile vacation house. Easy to assemble, durable, cost-effective, environment-friendly, comfortable, versatile. The do-it-yourself bamboo shelter is an innovation made for such a time as this, a time when the disastrous consequences of climate change are affecting the lives of more and more Filipinos. As the country hurdles environmental issues such as climate change and natural disasters, and economic problems like the increasing cost of building shelters and limited supply of raw materials, bamboo can be the answer to such challenges. Daily news updates. In essence, ginagabayan nila ang mga pang-araw-araw na buhay natin dahil sa kanilang mga ulat panahon. Pero sino nga ba ang mga weather forecaster? Ano ang buhay nila sa likod ng kamera? Kilalanin natin ang isa sa kanila. Our guest for today has a degree in Electronics and Communication Engineering from the University of Santo Tomas. He has worked as a rock or wall climbing instructor, camp facilitator, technical rope reader, and as a commercial talent. He started out as a meteorologist in Pag-asa, and currently, he is the resident meteorologist for the morning show Umagang Kay Ganda of ABS-CBN. Mga ka-forever, please welcome Mr. Alvin Pura. Yes, Good morning. Good morning, Ma'am Jel, at good morning sa inyong mga viewers. Yan, di ba? Talagang hot. Sabi nga natin, ang weather natin mga nakaraan, medyo mainit. Siyempre, alam mo naman, hinihintay namin yung medyo magpapainit naman ng panahon. Di ba, siyempre, hot daw ang kasama natin ngayon. Grabe. Kasabay ng panahon. Okay. Talaga? O yan, coming from one of our weather forecaster. Pero yan, weather forecaster ka until now, from Pag-asa, and then nasa Umagang Kay Ganda ka na. Pero ito ba talaga, Sir Alvin? Pangarap mo na, bata ka pa lang? Actually, ma'am, aksidente lang yung yung pagiging weather forecaster. Bakit? At first, syempre, yung mga bata, gusto nila. Ako, dati gusto ko maging sundalo, gusto ko maging piloto, ganon. Syempre, yung normal na gusto ng mga bata. Pero in the end, kumuha ko ng engineering sa UST. So, nagde-develop naman yung gusto nating mangyari. Dahil mahilig ako mag-compone, mag-puting. So, ang galing ko sa mga technical stuff. So, gumalaw. So, after that, hindi kaagad ako nag-practice ng engineering. Pero nakapag-board exam ako after a year. And then, pumasa naman tayo. Saka, sa awa ng Diyos, pumasa naman tayo. Ngayon, meron tayong lisensya as engineering. And then, dati kasi sa college, makakita ako ng bundok. So, madalas ako sa labas ng bundok. So, medyo nag-enjoy tayo at nawili sa paglabas. Pero doon na rin, habang, syempre, madalas tayo sa labas, nai-enjoy ko kasi yung nature, yung weather, yung panahon. Syempre, tini-check namin yung weather kung bago kami umalis para mas ma-maximize yung biyahe namin. And then, paggabi naman, pag nasa bundok ka, ang ganda ng stars, ang ganda ng sky, makikita namin yun. So, from there, nag-develop yung love ko, or yung interest ko sa weather. And then by that time, so hindi pa tayo nag-regular job.
naging rock climbing instructor tayo, mas lalong napalawak yung interest natin sa weather. By the time na nakapasok tayo sa Pag-asa as technical staff din, nasa facilities technician ako dito sa hydrology division. So ang trabaho ko noon is nagme-maintain ng mga gamit. So engineering pa rin. Pero that time contractual lang ako. So yung pinaka-minimum na sweldo ang kinikita namin. Pero medyo okay naman dahil nga may mga travels kami sa labas. So may mga allowances. So nakaraos naman tayo ng mga 6 months. By that time, na end of contract na tayo. So, kailangan natin umalis panandalian. Pero yung aking boss dati, nilakad niya na maging regular tayo. Pero para maging regular tayo, kailangan kong malipat sa forecasting section. Ito na yung aksidente. Yan, kailangan kong malipat sa forecasting section. So, tinanggap muna natin, syempre, para magkaroon tayo ng regular job or nakapasok na tayo sa Pag-asa. Ang aking trabaho naman dito sa forecasting section is observer aid. So, yun po yung pinakamababang item muna. So, for the moment, pinagtsagaan po natin ito dahil nasa loob naman tayo ng Pag-asa. Importante, nakapasok ka na. Parang ganun. Oo, maliit yung sweldo natin, pero may maganda naman yung ating benefits. So, nakakaraos naman sa pang-araw-araw na buhay. So, dapat, ang gagawin ay kukunin ako dun sa, ibabalik ako dun sa aking Department. Pero may mga pagkakataon, nagkaroon ng election, tapos napalitan ng administration natin, administrator ng Pag-asa, napalitan that time. So, napatagal hanggang sa hindi na ako nakabalik dun sa aking department. So, yung aksidente na yun, yun yung aksidente na napunta na ako sa forecasting. Pero as a weather observer aid, sumasagot na tayo ng telepono noon. Medyo nadagdagan na yung dunong natin sa weather. Minsan, pinapakinggan ko lang yung mga forecasters. Tapos inaaral ko kung ano yung sinasabi nila, kung bakit ganun. Tapos may mga tanong na kung kaya ko naman sagutin, ako na yung sumasagot. Ikaw na. Yung mga impormasyon na kailangan ng tao, ako na yung sumasagot. Pero that time, since wala pa tayong training as a meteorologist, yung mga komplikadong tanong at yung medyo mahirap at yung hindi ko pwede magsagutin dahil nga mababang posisyon pa lang ako, pinapasa natin sa mga forecasters at that time. Pero yun pa lang, pinapakinggan na natin. Inaalam ko na kung bakit. At para alam ko na sa susunod kung ano yung isasagot ko or magkaroon na ng dagdag yung kaalaman ko. Tapos noon, after a year and a half, nagbukas ng meteorologist training course which is sanctioned by the World Meteorological Agency at organization at ng Pag-asa. So, taya po ito at yan po ay sanction nga ng international po ito. So, meron tayong mga kaklaseng taga Papua New Guinea, Vanuatu. Talaga, iba yung bansa. Pero dito po siya ginanap dahil tayo po yung regional center dito sa medyo mas mababang part ng Asia. And then after that, para po tayo magkaroon ng, para maging ganap na isang meteorologist na tayo, para medyo ma-promote na. So, nag-join ka doon? Sumali po ako doon. At yung training na yon, hindi po siya basta-basta training. Meron tayong mga requirements for that. Dapat meron tayong higher math. Okay. O at least engineering graduate ka or physics graduate or meron tayong 5 physics ng units ng college. So hindi basta-basta makakapasok doon. Yun ba, meron tayong pang entrance examination. So applicable naman or pasado naman tayo doon. Then by that time, nung graduate tayo, meron tayong OJT naman dito sa forecasting section. At yung OJT na yun, para lang mas masanay ka. Pero since taga doon ako, medyo madali na para sa akin. By that time, graduate kami 20 na ako yung top 3 doon sa klase namin. Wow, di ba? Ilan lahat ng mga doon, kumbaga estudyante na nasa training? Mga 20 to 25 kami. Madami. Tapos nationwide, 150 ang nag-apply. Ang dami. So, kukunti lang kaming pinalad na makapasok. O di ba, imagine from an instructor sa mountaineer, parang ganyan, di ba? Naiba na naiba, yung hilig mo, interest mo, na nakapasok ng Pag-asa, unti-unti, naging forecaster ka. Ngayon ba masasabi mo talaga ang pagiging forecaster mahirap? Dito actually lahat naman ng trabaho medyo mahirap. Correct. Dapat lang, pipili ka ng trabaho may enjoy mo. Itong pagiging weather forecaster, napakahirap dito sa ating bansa dahil nakatira tayo sa tropical country. Which is, pag nasa tropics ka, any time of the day, kung wala tayong malawakang weather system like habagat or bagyo, any time of the day, posibleng umulan. Actually, mas madali mag-forecast na may bagyo or may habagat or may ITCC, ganyan. Compared sa walang compared sa walang weather system or on a normal day.
Dahil any time of the day, posibleng magkaulan dahil yun sa ating convection or dahil sa naiinitan ng araw yung lupa. So, pag nainitan yung araw, nainitan ng araw yung lupa at yung tubig, nakakabuo tayong kaulapan, tapos pwede pong umulan. At yun po yung hindi medyo naiintindihan ng mga tao na hindi po natin masasabi kung anong oras at gaano karami ang ulan na matatanggap natin. Minsan, may mga mahinang ulan, tapos pag may thunderstorms tayo, malalakas yung ulan natin. So, nagpapabaha rin yun. So, yun yung napakahirap gawin. So, unpredictable. Ang pinakamalapit na magagawa natin dyan is yun nga, yung technology natin dito sa Pag-asa, yung radar technology. Sa radar, within 2 to 3 hours, makikita natin yung mga nabubungong kaulapan. At yun, mapipredict natin kung saan pupunta. Yun yung pinakamalapit natin magagawa. Pero within the day, napakahirap po niyan. Unlike sa mga ibang bansa or dito sa mas mataas na latitude, dyan sa Japan, sa Texas, or sa mas mataas na bahagi ng bansa natin, malalaking air masses po ang gumagalaw dyan. So makikita po yan talaga, papunta pa lang. So sa kanila naman, mas madali mag-forecast. Ganitong oras, uulan, ganitong araw, uulan, o bukas, magyeyelo. Dahil makikita mo doon gumagalaw kasi yung mga large air masses. Ang maganda doon, sa atin, wala po tayong snow. Yes. So, hindi natin kakayanin yun. Sa kanila naman, meron silang extremes ng temperature. Meron silang sobrang init, mga heat wave. Meron naman silang sobrang lamig, may yelo. Correct. At meron sa kanila yung sobrang lalaking tornado. Sa atin, may mga ipo-ipo tayo, may mga hail tayo. Pero, Compared sa kanila. buti lang na mais yan, o kaya wala pang 10 meters yan. Pero sa kanila, kilometro po yung tornado, talagang sisira ng bahay. At yung mga hail nila, gabola rin po ng baseball. So, yun naman ang trade-off nun. Mas madali mang i-forecast yun sa kanila, mas mahirap man sa atin, pero mas delikado po yung mga weather system nila. Pero doing your job, ano yung challenges part o challenging part na pinagdaanan mo talaga? Usually, yun nga, yung mas, minsan masasabi natin na sa isang araw, sasabihin mo na may chances ng ulan, which is, may mga pagkakataon na hindi naman umuulan. O kaya may mga pagkakataon na, sabihin mo maganda yung panahon, biglang uulan. Sa mata ng normal na tao, iisipin nila is mali yung forecast mo dahil sabi mo hindi naman uulan eh. Tapos biglang umulan. Pero ang hindi nila maiintindihan is, yun nga, localized lang yun. Dadaan lang yun. Yung ulan na yun. Within a day, any time of the day, pwede naman talagang umulan basta nasa tropics ka. So, magkakatalo na lang yan yung sa ating climate. Pag bare months, mas bihira yung ulan. Pero pag ganito, mas madalas yung ating chance ng pag-ulan. Pero on a daily basis talaga, na-enjoy mo yung trabaho. Although alam natin napakahirap. Maganda naman, ma'am. Na-enjoy ko naman dahil nga may output tayo. Minsan nakakatulong pa tayo. At yun nga, minsan nagiging emotional din ako eh. Pag may malalakas na bagyo, pag may madidisgrasya or alam mong tatama sa lupa ito. So, nalulungkot din ako pag may mga ganong pagkakataon. Tapos ginagawa ko naman talaga yung best ko para makapag-warn or mas maintindihan ng mga tao yung forecast natin or yung pagtaya natin ng panahon. So, most of the time, ang maganda niyan is yun nga, may output tayo. Tapos, nakakatulong din tayo sa ating mga kababayan. Yun importante, di ba pala? Ikaw mismo, nagpapagal ka eh, di ba? Imagine mo yung talagang, lalo na pag may mga bagyo, talagang walang uwian yan, di ba sir? Talagang Yes, walang ma'am. uwian, walang tulugan. Dito sa trabaho ko sa Umagang Kay Ganda, medyo nabawasan yung trabaho natin or yung load natin ng work. Pero yung ating mga kapamilya or yung ating mga katrabaho dito sa Pag-asa dati, yung mga forecasters natin ngayon, kung hindi nyo po alam yung trabaho namin dyan, ay minsan po, inaabot ako ng 18 hours or 16 hours. Minsan, nag-24 hours na po ako dyan, umuwi lang ako sa bahay, sandali, natulog ako ng 2 oras, tapos bumalik po ako ulit sa Pag-asa. May mga ganung pagkakataon na pagkulang lalo na yung tao, pag nababawasan po yung tao natin, nag-extend talaga kami, nag-straight kami, straight duty. So, napakahirap po ng trabaho ng isang forecaster, lalong-lalo na po pag meron tayong masamang panahon o bagyo. In a way, meron pa din mga misconception about mga Pag-asa forecaster, di ba? Ano yung, anong pakiramdam nyo na, syempre, minsan may pagkakataon na parang mali din. May times ba na gano'n na nagkamali tayo ng information na naibigay? Usually, ma'am, misunderstanding lang or yung misinterpretation ng data or kakulangan din. Ang sa aking palagay is yung kakulangan din ng pagdi-disseminate ng maayos ng data. Kasi minsan, lahat naman yan nakalagay na doon sa ating warning, sa bulletin natin, pero yung may mga pagkakataon kasi iba nasa ilalim o medyo maliliit. So, like yung storm surge,
binago na po ngayon yun eh. So, Yes, ngayon mga technical terms. Oo, ngayon may mas maigi ng paraan para malaman yung storm surge. So, ngayon, mas pinaprioritize na nila nun after nung nangyari kay Yolanda. So, yun nga, minsan misunderstanding ng technical terms. May mga terms kasi na hindi natin matatagalog. Kagaya Okay. ng ITCZ, yung tail end ng cold front. Pag tinagalog natin dyan, medyo pangit na pakinggan eh. So, Sige nga, ITCZ. Paano ba taba? Intertropical Convergence Zone. pagsasanib ng hangin mula sa... ganun masyado Ang siyang haba, mahaba. Eh. oo. Kaya yung term na yun na yung ginagamit natin. So may mga may mga times na hindi sila nagtutugma o hindi naintindihan ng mga tao. Like yung storm surge, ang tawag nila is mala tsunami. Yun, magkaiba po yun. So ang definition natin, mala tsunami alon nga. Mala tsunami lang. Mala tsunami, pero hindi po siya tsunami dahil Oo. tectonic po yun, gawa ng lindol. Yung ating storm surge naman ay nanggaling sa bagyo. So ngayon, mas pinaprioritize na or may binigyan na ng diin yung ating mga storm surge pagdating sa mga bagyo or pag meron tayong bagyong dumarating. Ayun. O di ba mga ka-forever, talaga nakikita natin yung hirap at saka yung dedication ng ating mga correspondent or mga forecasters natin. Isa na nga dyan si Sir Alvin Pura. Pero aside from that, syempre, gusto ka rin namin makilala, sino nga ba si Alvin Pura sa likod ng camera? Yes ma'am, napakasimpleng tao ko lang po. Pag wala naman tayo sa camera is, yan, nagbibisikleta po tayo. So, ganun pa rin po. Outdoor person pa rin po ako. Madalas po rin ako magbundok. Ngayon, nasa surfing po ako. Ayun Halos nga. every weekend, nagsasurf po tayo. And then, lalo-lalo na po pag may magandang alon. Pero siyempre, yung mga hindi naman sanay mag-surf, hindi natin ina-advise na mag-surf pag may mga bagyo or may masamang panahon, kagaya ng habagat. So, mas maigi po na mag-ingat tayo. So ganoon, yung syempre 'di ba kasi usually pag nakikita namin kayo nagbibigay kayo ng mga ulat panahon, seryosong-seryoso 'di ba? Parang lahat na ng sinasabi niyo parang alam mo yung parang template na naka-template, Opo. parang ganyan. So kayo naman behind the camera, so simple, sabi niyo nga parang sporty ka talaga. Yes, ma'am. Opo, meron ata akong ADHD. Hindi ako bakit pag ako gumagalaw. Eh. Pero anyhow, Okay. mas gusto ko yung gumagalaw or kumikilos. Very lang. active ka Opo, talaga. very active po ako. So at the same time, doing your job, talagang you make it a point na nagagawa mo pa rin yung sports mo. Yes, ma'am. Opo. Bakit? Yun nga, masarap yung pakiramdam, lalong-lalo na. Actually, ina-advise din natin sa mga televiewers natin na wag tayong puro trabaho. Kailangan din natin mag-relax or mag-exercise. Dahil yun nga, mas maganda yung takbo ng puso natin, mas magiging healthy tayo. Bukod sa health, yun nga, masarap yung pakiramdam pag nag-sports tayo or pag kumikilos tayo. Tama yun, no? Tsaka syempre, di ba, lalo na ingatan mo health mo para maging productive ka na rin, di ba? Yes, ma'am. At yun nga, siyempre, pag nag-sports kayo, after that, relax kayo, mas maganda yung trabaho mo sa susunod na araw. So ngayon, syempre ngayon, di ba nabanggit na rin natin na ikaw ang forecaster, weather forecaster ng Umagang Kay Ganda. Yes, So paano ka naman napunta sa Umagang Kay Ganda? Nung mga around a year ago, naghahanap sila ng, or 2 years ago na, naghahanap sila ng weather guy or weatherman for UKG or Umagang Kay Ganda. Actually, for ABS-CBN din, or as consultant. So, nilapitan nila ako for that position nang nasa weather forecasting. Napanood ata nila ako sa Channel 4 dito sa Panahon TV. Or sa mga Nakita ibang ka nila na channels. nagpo-forecast Sa talaga. mga ibang channels. So, doon nila nakita yung potential ko. So, nilapitan nila ako. At first, ayaw ko dahil bukod sa simpleng tao lang tayo, medyo mahihayin kasi ko eh. So, yung Okay. trabaho ko sa Pag-asa dito, okay lang naman kasi medyo meron tayong binabasa, tapos medyo technical yung term natin at dinideliver natin ng mas maayos. Pero doon sa aking bagong work, So, parang celebrity ka na talaga, di ba? oo, hinahanapan namin ng story eh. Bago ko i-deliver yung reports ko, hinahanapin namin ng story, ng angulo, para mas relatable sa mga tao. So minsan, nahirapan akong umarap sa camera, iniisip ko, ang daming audience nito, or daming nanonood. Maraming fans, di ba? Medyo nahihiya pa ako eh. So at first, yun talaga yung issue ko sa kanila, na medyo malaki, or medyo malaking responsibilidad, at saka, pag ang laking network kasi, so tinanggihan ko muna sila nung una. Sabi ko po, hindi ko po kaya, ganyan. So after a few negotiations, at yung isa pa, yung gusto nila ako maging weather consultant. Pero since kami, trabaho ko sa
umaga, tapos nag-aaral ako sa hapon, hindi ko po kaya. So, isa pa yun sa reasons kaya ako tinanggihan. Pero yun nga, nagkaroon na kami ng negotiations, nagbigay sila ng gusto nilang mangyari at yung gusto ko rin naman mangyari. So, after a while, ayan, ako na yung weatherman ng Umagang Kay Ganda. Ayun. So, sa Umagang Kay Ganda pa lang to. Sana sa buong Yes, newscast na rin, ganyan. So, ngayon dahil busy ka Sa pa. ngayon, ma'am, hindi pa po natin kaya. O, see, imagine ngayon sa Umagang Kay Ganda, napapanood ka na nila, may mga fans na ba lumalapit sa'yo, nakakakilala sa'yo, nagpapapicture? Meron, ma'am, eh. Kaya lang, pag nakikita nila ako, sinasabi nila, ba't ang itim mo? Oy, sana sinabi mo, bakit? Itong Hindi kulay naman. ng Pinoy, Filipino, di ba? marami kasing Be ilaw. proud to, sa ating kulay. Maraming ilaw kasi doon, so hindi halata. Medyo maputi tayo. So, yun, yung tanong nila ganyan, Alvin Pura. May taka. Oo, Alvin Pura. Talagang may question mark May dito. question mark sila. So, pinapakilala ko naman yung sarili ko na mas maayos. So, anong pakiramdam? Na syempre, di ba, parang hinahangaan ka na, yung regular na buhay mo before, na iba ba, compared na ikaw ngayon, ikaw ay nakikilala na sikat ka na, maituturing. Actually, naging maayos lang yung itsura ko. Mas maayos. Bakit dati? Hindi, dati kasi normal lang akong manamit eh. Tapos doon, ni-require nila ako bumili ng mga damit, mag-groom ng maayos. Kailangan sarili. talaga may image ka ng Oo, aalagaan. meron tayong image na alagaan. So, aside from that, ako pa rin naman ako. Nag-GG pa rin ako, sumasakay pa rin ako ng bus, nagbibisikleta rin ako papuntang trabaho. So, mga nadagdagan lang yung mga nakakilala sa atin. Pero, basically, ako pa rin po ito. Ayun. Dumami ba yung kasabay mo nagbabike? Dumami Baka na dumami kilala. di ba? Oo. Usually kasi, di ba, sa UP ka ba naglalaro or nagbabiking? Nagbabike din po tayo sa UP, pero minsan bumibiyahe tayo ng Patanay, sa Rizal. Ayan, masundan nga ito. Galing dito. From Tagamasikap lang po kasi ako sa Teachers Village. Then, nagbabike lang ako papuntang ABS-CBN tuwing umaga at madaling araw. Ayan, So, tipid sa gasolina at exercise pa. Pero pag maulan, may jeep naman po. Oo. Kasi baka mabasa ka din. Anyway, syempre, di ba, ayan, kitang-kita natin kung gaano pa rin kasimple si Sir Alvin. Although nakita natin yung pag-angat mo rin, nag-level up nga para may tuturin na ganyan. So, from Pag-asa, at least, nagamit mo pa rin yung pagiging forecaster mo, hindi ba? Yes, ma'am. Halimbawa, may nakaharap kang teenager, ano ma-advise mo sa kanila na ako gusto kong maging Alvin Pura in the future? Nako. Ma'am, medyo mahirap kasi ang maging forecaster. So, para sa akin, dapat hilig mo o meron kang puso para do sa gagawin mong trabaho. So, kapag may nakausap ako gusto niya maging forecaster, sasabihin ko na make sure na yun yung gusto mo. Kasi if hindi mo talaga gusto, in the end, titigil ka in the middle eh. Pangit naman yun. So, if nasimulan mo na at gustong-gusto mo yung trabaho mo, ayan, pagbutihin nila at siyempre, mag-aaral ng mabuti, pagbutihin nila yung trabaho nila or yung pag-aaral nila para in the end, ma-master nila. Magkaroon ng mastery dun sa craft na papasukin nila. Dapat may puso at saka gusto nila. Yung pagiging meteorologist talaga, kung papasukin nila. Medyo mahirap po, pero rewarding naman ang trabaho. In a way ba, nakatuloy yung popularity mo as a weather forecaster? Saan po, ma'am? Sa buhay mo, let's say, sa craft na ginagalawa mo, sa field na ginagalawa mo. Sa ngayon, ma'am, may extra rice na ako pag kumakain ako sa karinderya. Ganun, nilalagyan mo na. Then, yun nakatulong naman po. May mga taong nakakilala na sa atin. So, bumibilis yung mga proseso or something. Or, yun nga, minsan kumain ako sa karinderya. Yung kanin ko, dinagdagan po nila. Tsaka yung Oh, di ba? At least may libre kang sabaw. meron din po. Tsaka, yun nga, yung kanin natin, dumami ng kaunti. So, nakadagdag naman, nakatulong naman. And the family, of course, syempre, masaya for you. Yes, Sa mga lalong-lalo na achievements yung mo. nanay ko. Tuwan-tuwa po siya nung nakita niya ako sa TV. Tapos, sabi niya sa akin, ang talino ko daw po. Of course. Pero hindi naman. At talaga naman mahirap yung ginagawa mo. Nasabi natin talaga na, ayan, taglay ninyo di ba? Talino. Na, in a way, nakakatulong pa tayo sa pagbibigay ng service sa ating mga kababayan, di ba? Very fulfilling ba ang pakiramdam? Yes, ma'am. Lalong-lalo na po pag nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. Minsan, frustrating din pag may inclement weather tapos medyo hindi tumutugma yung mga forecast natin. Pero yun nga, once na nakakatulong nga tayo at nakakapagbigay ng warning at alam mong tama yung forecast na sinabi mo at nakapaghanda yung ating mga kababayan, yan, medyo fulfilling naman po. At sa araw-araw na pagtatrabaho natin, alam mong may natutulungan ka. Ano pang pangarap mo? Sa ngayon,
simple lang tayo. So, gusto ko lang in the near future, magkaroon ng sariling bahay sa dagat, malapit sa dagat, at magpatuloy sa pag-surfing kasama yung mga anak ko. At syempre, magpatuloy na maglingkod sa mga kababayan natin as a weather forecaster. At paghusayan pa yung craft ko. Actually, sa ngayon nga, estudyante tayo ng Environmental Science and Meteorology dyan po sa UP Diliman. Sana makatapos po tayo para mas mahasa po yung nalalaman pa natin. Ayun. Any final words dun sa ating mga taga-subaybay? Hi, Ma'am Juna. Si Jonah. Yes, Jonah. si Ma'am Jonah. Happy birthday! At ininjan mo ako. Kala ko makikita kita ngayon. Pakain ka pagbalik ko. Ayun, o, diba? Thank Ingat you. po kayo. Ayan, di ba, Miss Jonah, talaga namang meron ka pang special mention. Happy birthday, syempre, di ba, sa ating kasama dito sa DOS-TV, si Ma'am Jonah. And thank you so much, Sir Maraming salamat Alvin din, Ma'am Pura. Jonah. Good luck and more power pa. More blessings to come sa iyo, di ba? Thank you, At sana ma'am. wag ka magbabago. Tuloy-tuloy. Later on, makita ka namin siguro 5 years from now o 10 years from now. Maputi na ako, ma'am. Wow, di ba? Ganito pa rin ang kulay Huwag ko. na, tama yan. Ganyan, Pinoy na Pinoy, di ba? Thank you! Maraming Thank salamat, you ma'am. and good luck. Thank you po. Ayan mga ka-forever, di ba? Nakita natin si Sir Alvin Pura at nagpapasalamat tayo syempre na paunlakan niya tayo dito sa DOS-TV. At sana nga tuloy-tuloy na ang kanyang pag-unlad, syempre ang kanyang, let's say, ang tawag dito, magtuloy-tuloy pa siya maging ehemplo sa ating mga kababayan. And now, samantala, gusto ko muna naming batiin ang aming production manager na binanggit na nga kanina ni Sir Alvin Pura na si Ma'am Jonah Bernal. Happy birthday, Ma'am Jonah. Stay bubbly, stay sexy, and healthy. Of course, sabi nga ni Sir Alvin, parang ininjan mo siya. Parang pati kami ininjan mo. Pero syempre, ang pansit to follow, kahit bukas okay lang. Samahan mo ng cake, okay lang din naman. And pizza, okay lang din yan. Thank you. And happy birthday. Of course, your DOS-TV family loves you. Ayan, see you tomorrow, Ate Jonah. Eto na mga ka-forever. Eto na ang aming mga nakalap na favorite hugot tweets at FB status sa What's the Weather With You. Hindi na nakalimutan. Mula kay Jenna Manaluz. Sabi ni Jenna, ang ulan parang panliligaw, kusa na lang titigil nang hindi mo alam. Hi Jenna, sige lang, ganyan talagang love. Alam mo, may timing, may tamang panahon, pero lagi mong tandaan na laging umuulan, maraming chances. Malay mo, next time na umulan, may kakadal ka na. Kaya magtiwala ka lang. And then we have from Mapit. Sabi naman niya, kalikasan ka ba? Kasi I care for you. Ayan, mga ka-forever, syempre, di ba, mas maganda kung gagayahin natin itong si Mapit, hugutero, lover, at environmentalist. Rolled into one, o di ba? Ang ganda yan, tuloy-tuloy mo lang. Continue spreading love and care, Mapit. Ayan, kahit na medyo malamig ang panahon, ngayon, mainit at punong-puno pa rin ang emosyon ng ating mga ka-forever natin sa paghugot. Kaya naman, sa mga hindi pa nagpo-post, mag-level up na. I-post na ang sinisigaw ng inyong mga puso. Sa mga hindi pa humuhugot dyan, mag-tweet na at mag-FB. Idamay nyo na rin ang Instagram at Snapchat nyo. Sa hashtag Hugot Panahon para next time, tweets nyo at FB status nyo naman ang babasahin namin. Mga ka-forever, dahil mahal na mahal namin kayo, nag-level up na ang ating What's the Weather With You Hugot Panahon. Ito na ang chance ninyo na ma-feature dito sa DOS-TV at kabugin ang mga lindol, bagyo, kulog at kidlat. May nais ba kayong iparating sa DOS-TV? May gusto ba kayong i-express na hindi nyo masabi? Gusto nyo bang sumayaw sa saya? Kumanta ng kumanta or mag-poetry reading emote level? Pwede nyong gawin yan. Gamitin lang ang DOS-TV sa inyong performance piece at ipadala sa amin through FB at Facebook Live sa www.facebook.com/DOSTVPH, Twitter at DOSTVPH, Instagram at DOSTVPH or kahit sa Snapchat. At gamitin ang hashtag Hugot Panahon or hashtag What's the Weather With You at hashtag DOSTV. Basta online medium, pasok na pasok yan. Tag lang ng tag, kaya mga ka-forever, mag-level up na rin ang inyong mga hugot lines.
Ito na ang chance ninyo para kabugin ang lahat at sumikat dahil ang DOSTV ay para sa inyo mga ka-forever. Hindi lang kami nagdadala ng mga updated weather information, kundi saya na damang-dama para sa lahat. Para sa bayan, para sa ekonomiya. Kaya, let's begin our forever today. Dahil, whether lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever. An annual event of DOST, NSTW, is a show window for Filipino ingenuity, innovation, and S&T developments, as well as a platform for promoting S&T as a key driver of economic development. The NSTW features science and technology fairs, exhibits, and other exciting events in different venues to provide audiences updates on what's going on within the local S&T community. And to tell us more about this event, we have a distinguished guest for today. She has a PhD in electrical engineering from the University of Michigan. She's also an academician and a multi-awarded one. Among the awards she received includes being cited as an outstanding professor of College of Engineering from University of the Philippines, Diliman, and the Gawad Chancellor para sa natatanging guro, also from the University of the Philippines, Diliman. Currently, she is the Undersecretary for Scientific and Technological Services of the Department of Science and Technology. Mga ka-forever, please all welcome Honorable Undersecretary Rowena Cristina L. Guevara. Good morning. Umaga, Jel. Yes, good morning, ma'am. And welcome sa DOSTV. Yan, alam namin sobrang busy kayo, di ba? And thank you for taking this time talaga na makasama namin kayo. Ayan. Let's talk about NSTW. Ano talaga ito and any objectives of this office? The NSTW is a week-long celebration. So this is July 25 to 29. Multi-site tayo this year. And the objective of the NSTW is to showcase what we have on S&T in the Philippines. We have 4 major sites, one in Quezon City, Okay. one in Bicutan, one at the SM Mall of Asia, and another one in Los Baños. Those 4 sites are what we call our science communities. So for example, we have the Quezon City Science Community, Los Baños Science Community, Bicutan Science Community, and the Manila Science Community. So basically, open house of all the DOST agencies, from PAG-ASA, PBOX, all the way to FNRI, PTRI, all the way to FPRDI in Los Baños. And we will showcase all the new technologies that we have at the Department of Science and Technology. Sabi niyo, ma'am, kanina, ito yung first time na in 4 regions or 4 post, magsasama-sama in one, kumbaga, event. One event. In fact, the name of our event is One Science, One Nation. Bakit, ma'am? Bakit ngayon lang ito nangyari? Kasi dati, we always try to drum up the National Science Technology Week, and we put it in one place so that everybody can go. So, 2 years ago, we had an attendance of more than 30,000 at the SM Mall of Asia. But last year, we had 84,000. Okay. Sabi namin, we cannot contain this anymore. We have to make it accessible to everybody. So we decided we'll open up the 4 major sites in the science communities, and then all our regional offices will also open. So sandamukal na activities ito. In fact, I think as of now, we have more than 200 activities during that week. So we have techno demonstration, we have forums, we have lectures, meron pang scientific Zumba dance. Wow! Oo. Tapos meron pang journalism, science journalism, meron ding awarding of our scholars. So it's a gamut of events. Sobrang laki, di ba? Sobrang laki talaga. So, gaano kalaki yung expected natin na delegates for this? We are targeting 200,000 attendees. Wow. Kasi nga, sabi natin, kailangan ramdam ang siyensya. Para mangyari ang agham na ramdam na yan, dapat marami ka talagang marireach. Correct. So kung 84,000 last year, this year, ang target natin, 200,000. At kahit nasaan ka,
may mapupuntahan kang NSTW. Dun sa bawat sides na nabanggit niyo, ma'am, lahat na activities, let's say ako nasa Quezon City, ganun din yung gagawin doon. O ano ba to? Simultaneous or Ganito. simulcast? Yung kasing nasa Los Baños, madami doon agriculture, Okay. aquatic, marine, etc. Yung mga livestock pa doon, ano? Pero doon sa Quezon City, kasi nandito ang Philippine Science High School, Pag-asa, PNRI, FIVOX. So, ang must feature yung mga ganon. Tapos sa Bikutan, nandoon kasi yung pinakamadaming agencies ng DOST. So, mag-open house lahat doon. NAST, STII, PTRI, all of these agencies, may kanya-kanya silang demonstration ng kanilang mga technologies. Pero, may opening ceremony tayo sa July 25, nagaganapin dun sa Bikutan Complex, na sabay-sabay nating i-open lahat ng sites. Ayun. Di ba, ang saya? Yes, exciting, di ba? Parang ako, ayun. Yes. Okay. So, ito ma'am, talagang parang kumbaga nakakalat kayo, iba't ibang sites, pero iba't iba ring activities yung pwede nating mapuntahan or Yes. masalihan, parang gano'n. Oo. By the way, doon sa Los Baños, nakakonsentrate halos sa PICARD, Philippine Council for Agriculture and Aquatic Natural Resources. Pero doon sa Quezon City, kalat. So may activities sa Philippine Science High School, meron sa University of the Philippines, meron sa Pag-asa, meron sa FIVOX. Doon naman for our Manila science community, na-concentrate din lahat doon sa SM Mall of Asia. Ay, bago ko malimutan. Sige, Kakaroon ma'am. din tayo ng National Inventors Competition and Exhibition, yung NICE. Kasi nagkaroon tayo last year ng mga regional ICE. Tapos yung mga nanalo doon, magko-compete ngayon sa national. Wow. So, okay. Pero sino-sino yung pwedeng sumali dun, ma'am? Ay, ano na yun? Yung mga nanalo Yung mga na nanalo sa na. RICE. Talaga, ito na. Tapos na. Tapos na yung RICE last year. So this year is NICE, national naman. So, ito ma'am, sinabi nyo kanina, pinakaabangan natin talaga, kumbaga yung particular activities or highlight ba ng activity natin, ano? Alam mo, hindi na tayo highlight eh. Everything is, kasi sabi namin, kanya-kanya kasing interest. Ang bawat tao din, bawat Pilipino. So, kunyari, interesado ka sa disaster risk reduction. Punta ka dito sa PIVOX, sa Pag-asa. Interesado ka sa food. Punta ka sa FNRI sa Bikutan at sa ITDI sa Bikutan. Interesado ka sa agriculture. Punta ka naman sa Los Baños sa PICARD. Interesado ka sa forestry. Punta ka sa FPRDI sa Los Baños. So, we are spreading everything so that it will be more accessible. At binanggit nyo kanina, mga innovations din, kasama din sa mga i-feature dito. Yes. Ang ating kasing style dito, we believe that, as said in the Constitution, DOST, we are in charge of technology self-reliance. And we are going to feature all the technologies that Filipinos have developed, our scientists and our engineers, that make us live a better life. So makikita nyo lahat yan. Meron tayong water filter. Meron din tayong technology for, let's say, rainwater collection. Iba't ibang klase. Ayun, ang daming abangan. Siyempre, ma'am, ito, a week-long celebration or activities talaga na pwedeng anyone can come. Anyone, it's free. Pero ang Okay. ginagawa namin, kasi people sometimes forget na may event. We're sending out tickets, pero libre din. Gusto mo i-xerox yung ticket para 10 kayo ng pamilya mo pumunta? Pwede din. Okay, paano yung dissemination, ma'am? Sa school sana? We have asked CHED and DepEd to issue circulars about the NSTW. Okay. And then, pagka nandun na sila, syempre, pagpunta nila, hindi lang NSTW. Sabihin, itong NSTW, regularly ginagawa na natin, di ba? Yes. And then, yung mga regional na hindi kasama dun sa sites na binanggit ninyo, paano? But iba ang location ng ating mga regional Yes. NSTW, ano? For example, pag doon ka sa sa Iloilo City, for example, Okay. sa SM Iloilo. Pag sa Cebu, sa Robinson's Galleria. So iba't ibang sites, yung Okay. 16 natin na regions. So lahat din pala. So akala ko, yung 4 sites lang kanina. 4 sites yung by communities nito. Tapos yung by regions natin, bawat region merong site. Kaya 20 lahat-lahat. Ang dami pala. Lahat ito talaga, sabay-sabay na mag-celebrate. Parang ganyan. One One nation. nation. Kasi nga, wala dapat na iiwan. Lahat accessible. So bakit nyo naisipan na ito maging tema for this year? Ang nakita kasi namin, in the last 6 years, we have developed many technologies. And we have been able to transfer the technology. Eka nga, palagay naman namin, ramdam na ni Juan ang agham.
Itong gagawin natin this year, parang ipapako lang namin na, tingnan nyo, nakikita nyo yung SNT kahit saan ka pumunta. Kahit nasa ang region ka, kahit nandito sa Maynila, nasa Los Baños, makikita mo ang SNT. At magagamit mo. Tama. Tama yun, no? Diba? Ang science nga talaga daw, dapat na isa sa buhay natin sa regular nating mga pamumuhay, hindi ba? Hindi lang alam ng mga tao, ma'am, kasi nga, usually pagka naisip natin ng science, ang nasa isipan na ng tao, mahirap yan. Diba? Parang gano'n nagiging connotation eh. Pero ang totoo, ang buhay natin, science na yan eh. Buo talaga. Lahat ng ginagawa mo, may kinalaman ng SNT dyan. Magmula sa paggising mo hanggang pagtulog mo. And then, syempre, di ba sabi nyo kanina, iba't ibang innovations na projects ng Department of Science and Technology talaga na andito rin. Yes. At saka, alam mo, although DOST ang nag-spearhead nito, kasama natin ang ating science communities. Hindi lang DOST ito. So, for example, dito sa ating Manila, ang mga activities natin, kunyari magkakaroon tayo ng iba't ibang klaseng, what do you call this? Health activities. So, meron tayo, for example, traditional medicine therapies. UERM yan, University of the East. Meron din tayong Forum on Nutrition Survey Results, FNRI yan. Meron ding original music competition. UST naman yan. Wow. May Forum on Natural Products. UST yan. Merong Novartis Forum. Merong Forum on Cancer Biobank. This is by St. Luke's. So, these communities are part of the NSTW celebration. So, hindi lang DOST. Lahat ng natatouch ng SNT. Pero yung information, ma'am, kasi yung drive talaga, information drive natin, gaano natin natututukan na talaga maging aware yung public sa ganitong proyekto? Ang ating style, well, from the point of view of the management, lahat kami talking heads ngayon sa TV, sa radyo, sa newspaper, all media. And then at the same time, because we have our partner universities and schools, sila mismo nagkikwento-kwento about the event. And then, dahil last year, sobrang tuwa ng mga nagpunta sa NSTW. By word of mouth daw eh. Mas malakas kesa yung media na ginamit namin. That's what we learned from the survey. So we imagine that this year, because the kids who went last year, excited sila sa nakita nila. Yes. Hahatakin na rin siguro na yung pamilya nila pagpunta. Lalo't free, di ba? Free talaga yan. Oo. Kasi syempre, iba-iba nga, may mga museum, science museum, nagbabayad pa tayo ng mahal, di ba? Why not dito mag-join na tayo? Libre pa. Mas marami pang activities ang ma-join, makakapag-join tayo, di ba? Saka ito, most people think kasi pag fair, mga Okay. bata ang pumupunta. But we have many livelihood technologies that will be featured here. We expect that the parents will also go. Palagay niyo, ma'am, ano na yung greatest achievement ng NSTW? I think the awareness of the use of science and technology for everyday and for making major decisions. What we have seen in the last 6 years is that science-based decisions are being made by our government and our lawmakers. So to us, that is a major win. Kasi may meaning na yung science even to the highest position in the land. So napansin nyo, even President Duterte, nilagay niya talaga SNT sa kanyang 10-point agenda. Because they know that it is very important, everything that we do. Totoo yun, di ba? At sana nga lahat tayo maramdaman natin, ito na siguro ang pagbabago may tuturing, di ba? Let's say, ang SNT ngayon, isa sa mga top priorities ng bagong administrasyon. Any more projects na naka-line up tayo na talagang gusto nating maipursige? Ang isa sa utos ng Secretary Fortunato T. de la Peña is that kailangan lumawak yung reach ng SNT. Kung dati, marami sa mga research projects namin ang gumagawa nandito sa NCR ng mga universities. By the time natapos kami ng 6 years, from 10% na nasa labas ng NCR, nasa 35% na kami ngayon eh. So gusto pa namin ikalat palalo yan. Ang example ko dyan, yung PhilLiDAR project. This is the hazard mapping program of DOST. Dati UP lang gumagawa niyan. Ngayon, 15 universities all over the country ang gumagawa niyan. So kada region, merong tutulong doon sa region na yun na university. So yung pangarap namin, yung R&D natin ganun ang mangyari. Yung ating mga inventors, ganun din ang mangyari. Yung ating mga bagong technologies, ganun din ang mangyari. Madami sa regions.
At sana ma'am, yung syempre di ba katulad na nabanggit nyo rin, may mga research tayo na sana ma-implement din later on kasi yung iba karamihan yata na-i-stock lang sa shelves, let's say, di ba yung mga iba't ibang mga proposal, etc. At diyan ka matutuwa. Alam mo, nung April 27, nagkaroon tayo ng Technology Transfer Day. It took us 5.5 years, ano? Kasi we started what we call directed R&D. Ibig sabihin, may problemang ganito sa Pilipinas. Gamitan mo nga ng SMT para i-solve. By April 27 this year, meron tayong 74 technologies na ready for commercialization. And so last April 27, we had more than 700 guests. More than about 300 of them from the private industry. Where we showcase, ito yung 74 technologies na ready for commercialization. And you know, we got 200 inquiries. On that same day, we had 12 technology transfers. So, useful talaga itong na-produce natin. So, hindi na siya nasa shelf. Ginagamit na siya. Pero pala ma'am, bakit hindi na, kumbaga ba't hindi natin na-distribute? Ito na, nag-umpisa pa lang Dito tayo. pa lang. Kasi, alam mo, it takes time to do R&D. Okay. And, syempre kami, we have to be very sure of what we produce na talagang pwede na yan gamitin. So, nung sure na kami, naglabas tayo nitong Tech Transfer Day. So, sobrang tuwa ng mga tao sa event. Alam mo, we're doing another one in Visayas and we're doing another one in Mindanao. Mindanao will be November and Visayas will be September. Kasi we're sure that there are also business people there who would be interested in adopting our technologies. So, nagkaroon na talaga ng technology transfer. Ang aming basis dyan, yung tinatawag na Fairness Opinion Report. Pag humingi ng ganon yung researcher at saka isang company na kapartner niya, pag in-approve ng secretary yun, they can start doing business. And recently, dami nating pinipirmahan na FORs. Wow, talaga. Mas marami pa talagang, obviously, matutulungan. Yes. Hindi At ba? saka, isa-isang naglalabasan yung natapos na technologies. Lahat yan igagawa natin ng mga technology transfer. Masasabi ba natin na talaga tayo, kaya na nang lumaban sa ibang bansa when it terms to technology? Oo naman. Kunyari yung isa sa mga naunang nag-FOR, the very first FOR natin, aba ina-export na sa Germany. This is an electronic device. Ano yun, ma'am? It is a data logger. Gawa ng Advanced Science Technology Institute ng DOST. Wow, di ba talagang eto tatak Pinoy, gawang Pinoy, may Yes. pagmamalaki natin, di ba? Imbis na tayo pa mag-i-import, tayo na ngayon na nag-i-export. Yes. Anyway, any more plans for NSTW? Let's say 10 years from now, ano nakikita nyo ngayon? Alam mo, ang imagination ko ng NSCW, kung ngayon, 20 sites natin gagawin, imagination ko, in the 10 years from now, buong Pilipinas na yung magsa-celebrate ng NSCW. The schools themselves will have SNT activities for that week. Ibig sabihin, hindi na namin kailangang mag-campaign about science and technology. Everybody should know about science and technology. Pero anong gagawin natin, ma'am? To aware, para mas maging aware pa yung public or para mas ma-encourage natin sila na mag-join dito sa NSTW? Ang aming pananaw kasi, pag nakita ng mga tao na, ay, useful pala, gaganahan silang sumali. So, paulit-ulit yan, pinapakita ng DOST, itong mga bagay na to, na-produce yan dahil ginamitan ng SMT. And then, people make the connection. And when they do, they start saying, we need to be working on SMT so that we can do these things. So, once that connection is made, baka hindi na natin kailangan ng